Okay. Ayun o. House of the Senate. Yan pala yung Senado. Yun pala yung bahay ng tinitirahan. Ibig sabihin opisina ng ating mga magigiting, kapitapitagan, nagtatalinuhan at nagtatalitalinuhan. Ito siya ay anong parte ito kuya? Anong kwanto? Mowa na to siya. Mowa na to siya? Oo. Kasama na. Mga ikom na yan. Alorica. Grabe, laki ni Mowa. Mall of Asia, kaya sa tinawag na Mall of Asia, Pasay. So daming daming mga establishments, mga business establishments sa Pasay, pero hindi siya sapat na asset para makapasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets. Kasi dito kasi sa NCR karami, actually lahat yata ano na talaga sa ito, mga mga pagawaan, factory, tindahan, commercial, diyan talaga sila nakabase. Diyan nakasalalay lahat ng kailang yaman. Whereas sa Cebu, Davao, Zamboanga, ang pinagkukunang yaman, ang assets ay hindi lang sa mga commercial establishments, industries, maging sa mga maging sa mga agro products, agro-industrial products, agro-industries. Kaya naging super mayaman si Hidresi dahil sa ganitong is MDC group of companies. Yan lang, ganda lang. The Mall of Asia. The Mall of Asia official. Turo ko lang kayo dito. Sama ko na lang kayo sa lugar para makita nyo kung gaano haganda ang lugar. Over time, padami mga establishments dito. At yan nga, dahil nga sa kinulang, wala nang space para mapapayuan ang mga establishments. Kaya yun, nag-reclaim sila ulit dun sa unahan. Yung tubig, dagat na tinitingnan natin kapag tayo tumatambay sa Baywalk ngayon ay may mga tambak na, may mga embankment, soil embankment kasi tatayuan naman siya ng gusali. Saan kayo saan? Taxi. So wala pang traffic siguro ngayon, taxi tayo papuntang Tramo. Ito yung laki ni Mowa, 16 hectares. SM pa rin ba to? Sure. Ha? Sure. Sure? Oo. Sure. Malaki pang gandun. Sure 1. Be sure. Tama. Galing. Dati kasi Mowa na talaga dito meron eh. Bilis nito magsilputan. Kaya nga, iba talaga negosyante. Mga checkpoint rito. Oo, grabe. Dami sa Chinese sa paggawa, construct. Yung yung sa harap ng sa may... Tayo na may mga restaurant nila. Yung mga Chinese restaurant. Kaya nga. Yun ang Senate. Yun. House of the Senate. Yun. Mga delegates, no? Yung mga kamag-anak. Mga opisyal. Nagpapagamot kayo? Yung iba, naibenta lang sa aling Sa kanya. Kayo po nagpapagamot? Oo, kaya lang nung dalawang buwan
na wala sa bahay. Lumaki na naman yung goiter niya. Asan yung Double Dragon? Yun lakan. Ah, okay, ito. Oy. Eh paano yun ma'am? Yan, nakita mo yung may crane na yun? Maintenance yun ng Mm. Yung may blue. Mm. Kasi yung crane na yun. Ashley, sino ang papagamot sa'yo? Nung nasa Bulacan po. Ah, okay. Muwa, yun pala yung ano, globe. Kamag-anak niya, yun din yung mga kapatid. Saka mga Nung nadapuan ng dangaw, hindi ko na kinain. Ano kasi yun doon? Dating basurahan yun doon. Dating? Dating basurahan. Ah, okay. Tapos na mga ala. Yung mga taga riyan, may mga residente riyan. Mm. Tapos paggabi madilim dyan na iniitsa yung mga basura. Okay. Tapos nilinis nila yun. Yung katas nun. Kaya nga, no. Hindi po maitim yun. Mas maliban sa langaw, init din. Init. Pag-araw, kaya maganda pag gabi. May enjoy mo talaga yung lugar. Hindi pa simentado yung luang ano. Ah, ngayon, nilipat muna kasi ano, sinimento na. Sinisimento? Oo. Puti naman. Kasi Wala. putik na pag umuulan. Tunay. Hindi sapat yung ano, yung mga bato lang. Binasasal na talaga nila. Magaling si swerte si Diwata kasi talagang nagkakaroon siya ng mga kaibigan na Vlogger. hindi vlogger, na mga negosyante. Example, Ross Martan. Vlogger din kasi vlogger nagpasikat sa kanya. Vlogger, pagpasikat to, vlogger, pero sa pagpapatakbo ng negosyo, mga negosyante, na mga asensado na rin. Yun yung PAL pala, office. Opisina? Tikiting. Ticketing office. Branch ano lang yan, tikit. Dilihan lang ng ticket yan. Okay. Akala ko yung pinakaano talaga nila. Main office. Let me ask you this last question. Are you really ready? Kasi, alam ko po yung feeling, ano? Kasi, magulang din ako. Kasi di naman vlogger siya, Diwata eh. Yung bang Negosyante siya. day one, Kaya nga, Ano siya, nalilig ko yung lifestyle yung kung saan sa dati nabubuhay. Diyan sa ilalim ng tuloy nito. ito na area. Diba yung sa dokumento na nakipagbasag-basag yung mukha niya nasa station siya ng polis. Nakipagbabagayan siya dun sa mga nagsisingit ng rugby. Gusto niyang dalhin sa polis. Ay pinagtulungan sa basag-basag yung mukha niya. Tapos pagdating doon sa station ng polis, nagpo-post-post siya. Bakla eh. tatanggapin ko. Masakit. Basta hindi siya talaga wala sa kanyang isip yung pagpapasikat sa mainstream or social media. Sa kanya talaga paano makahawak sa kahirapan. Yun lang nasa kanya. Mm. Yun, tama ka. Ang swerte niya, pinagtulong-tulungan lang silang mga negosyante. Oo. Kaya kasi kung puro lang vlogger ang lalapit sa kanya, gagamitin na yan. The moment na siya sikat, wala na siya. Wala na. Oo. Ngayon, kahit hindi siya sikat, negosyante pa rin siya. Iwan na siya. Oo. Di ba? Iba yung negosyante, business minded. Ganda ng sasakyan niya ha. Oo nga. Ay, mas maganda yan, mas okay yan. Yan ang maganda. Basta magkakaroon ka ng kaibigan na mga negosyante din. Turuan ka ba hindi kung, lang silang malaking kalan, angke, malaking kaldero. kung paano pagganahin yung business na hindi pang matagalan na talaga. Paano hindi ka madulugi, mag-inventory. Yung sahod dapat nakalista, hindi yung memorize lang. Hindi lang po siya dyan ha. Ha? Na hindi manalo yung ano niya, na bilang po sila mga polis dyan. Oo nga. Na yung away nila nung hindi pa sa sikat. Oo. Yung pinalo niya ng walis tingting. Oo. Di ba? Tagal na nun, ilang taon na lang ipas. Tapos siyempre sikat na siya, mapayaran na eh. Mm. Pinirahan siya, pinasa niya. Duda dahil nga, Nareglo niya yung ano, sabi nga niya, nung bago yung babae na pinalo niya ng walis tingting. nag-away, siya niya, Pinarahan niya lang siya. kinasiping niya si ex. Siyempre, may pera ka na eh. Mm. Yan ang Mahindra. Yung Mahindra na yan, made in ano yan eh. Hindi ko makalimutan yan. Yan yung brand na galing sa India. Enjoy yan. O India na kung saan binili ni Pinoy ang mga patrol cars galing sa India na overpriced pero second hand. Noon. Oo. Na matakaw sa gasolina. Hindi tinapinig yan. Dapat Oo. magiging taxa yung ano nun eh. Salamat po sir. Ginawa mga patrol cars. Naging ano pa ang May request sa patrol. Mm. Parang inano sa dinonate. Oo. Kasi isipin mo, Hindi rin umubra. wala, hindi na ginagamit kasi matakaw sa gasolina tapos ilang kilometro ang takbo, tirik na. Basta pangit ang reputasyon. Ano siya hindi siya pwedeng long distance. Oo. Overrate. May dimple din si ma'am. Alam mo naman Mahindra. yung mga mobile dito, pag nakikipagkabulan. Kaya nga. Ang mga mobile dito, pagka nasa ang pulis, nasa mobile.
naka-aircon niya, maski hindi tumatakbo. Maski nakaparada lang sa isang kanto. Naka-blinker. Oo, naka-ano lagi yan. Kasi naka-ready yan di ba? Ready set go yan. Just in case magkaroon ng emergency. O anong lugar to dito? Pasay na to. Pasay. Lay, puro na kasi itsa. Yun nga, kung di nga dahil kay Diwata, di ko ma-explore yung lugar doon sa may Sofitel area. Sinandiyan niya talaga. Yung sa Jokno Boulevard. PICC, napuntahan ko na banda, pero siyempre mas medyo iba yung PICC, di ba? Oo. 16 po ng hapon, kausapin po namin kita. 3:16 po ng hapon at ang oras po yun sa Butat, nakita ko. Kasi yung ano, yung sa mga kongresista naman, alam ko na kung saan banda eh. po sa mga asahan. Sa may Sandigan Bayan. Sa QC, Batasan Hills. Ultrasound to the echo at iba pa. Nag-offer din po ang Malaysia by Kairos Health po ng home service at matatagpuan po ang kanilang branches sa Ermita, Manila, Vilunan, Quezon City, at coming soon po sa Capitolio, Pasig. Para po sa iba pang katanungan, maaari po kayo mag-message sa kanilang official Facebook page na Malaysia by Kairos. So ito siya ay anong way to? Ayan, papunta na tayo sa Evangelista. Evangelista, tapos Lagpas natin na nagkalang tayo ng Edison. tapos yung EDSA na. Papasok muna tayo ng Emreyes. Okay. Evangelista. Hindi na tayo mag-Evangelista kasi may daanan dito sa Emreyes. Sa Maynila, maliit lang naman talagang lugar ng Maynila. Dami ng daan. Ang land area, dami ng daan. At saka hindi lahat ng daan ay pwedeng daanan. Oo. Tsaka sa mga wala namang sasakyan, sa kaya kong commuter, maliit lang din ang Manila, pero bakit laging pagod? Kasi puro akyat. Puro akyat. Ba't sa probinsya? Puro akyat, hagdanan, akyat baba, grabe. Walang kamatayang akyat. Kaya dito ang mga tao, kahit malaki ang sahod kumpara sa probinsya, mas may ipon pa ang mga taga-probinsya. Kasi sa probinsya, hindi takaw kain. Hindi ka gutumin dun. Dito kasi, takaw gutom eh. Kakakain mo lang, pagka-akyat mo ng mga 3 hagdanan, 3 overpass, wala na, gutom na ulit. Pag bubunga siya, quick. Magkano quick 15. Hindi po rin isa lang kainin, 3 o 45, naku, wala na. Yung iyong sahod na sabihin rin bagger ka sa isang mall, di ba? Wala na. Kung may mga ganyan, di ba? 20 isang tuhog. 20, di ba? Isang tuhog na 20 yan. Di mo mapapansin kasi 20 lang. Di mo na mamalayan na nakatatlong tuhog ka pala. 60 pesos na. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol. Kaya ano pa rin, okay pa rin yung ano, mas maganda nga kung ano ma-decentralized ng ano Pilipinas ba. Yung mga negosyante, wag lang puro Manila. Dapat nasa ano na ibang probinsya para yung mga taga-probinsyang mga professional hindi na papuntang Manila. Sa dami natin mga babatas, ang dami natin congressman, wala nakakaisip nun. Grabe. Ewan ko ba? Iniisip nila yung pagkakakitaan nila. Pagkakitaan. Ano kayang gagawin nila ngayon para Iniisip nila pagkatapos ng term sila, meron silang ari-arian. Meron silang negosyo. At maliban dyan, pagkaupo pa lang yan, kunyari halal sila ngayon, panalo. Bukas, first day sa trabaho as senator, as congressman, ang nasa utak niyan, anong gagawin para bumango sa tao para iboboto ulit sa sunod na eleksyon? Yun ang utak lagi ng mga politician. Hindi pagkaupo, ano kaya gagawin ko para makatulong sa mga taong bumoto sa akin at pangkalahatan. Hindi ganun eh. Walang ganun. Ano kaya gagawin kong project na babango naman ako? Babango ako, tsaka magkakaroon ako. At tsaka magkakaroon din, di ba? At magiging hero ako, lalabas na hero bayani. Oo, sa mga tao. Di ba? Kunyari, gagawa ako ng ano, mga ganito. Ay, mga gano'n ba? Basta, ano, parang propaganda lagi. More on propaganda ang mga politicians. Wala kang, ano. Meron naman, may mga matitindong naman talaga na honest to goodness na talagang ang kanilang pakay talaga sa paninirbisyo ay para sa tao. Sa una lang matino. Sa bagay din, oo. Sa una lang maganda. Pagka labot na ng mga ilang buwan, taon, wala na. Tsaka ano din kasi pag may yung i-appoint nila na tao, yung mismong gagawa ng ano, corrupt eh. Tama. Tsaka the moment na may kapangyarihan ka, may impluwensya, ang dami talagang temptasyon. At number 1, pera. Ito yun. Siyempre, isipin mo, kumbaga, asan ka, integridad o pera? Diba? Kasi ang signaturo mo, binabayaran na eh.
every approval, pera yan, di ba? Oo, O mayor, Kada perma mo. mayor, may ano daw, magtatayo daw ng 3 mall si ano dito. Kada approve mo doon, pera. Makipag-meeting si ganito, Hindi ka napipirma na ng ano eh. Na-approval na walang under the table. di ba? Kahit pa ayaw mo, magbibigay talaga yan. Kasi may mga ano ka eh, may mga appoint ka na tao eh. Mm. Yung mismong tao, yung mismong katawan, mga magsasabi sa'yo, Mayor, ito yung ganito, ganyan. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan, ha? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangan Yeah. ipasigawan. Lalo na mayor, 3 years lang. Di ba? Ang congressman ba 3 years lang din, no? Dito hindi, dinosaur ito eh, papalitan lang eh. Pero ibig sabihin sa ano ba? Sa national? I mean sa ano, ang mayor, di ba 3 years? Every 3 years, election ulit. Tapos ang congressman, ganoon din. Ang president 6 years. 6 years, tsaka yung 12 years naman ang senator. Tama ba? 12 years, senator. Eh ngayon, kapag ka, no, kapag ka mayor ka, siyempre, pag may magdisa na, oh, may tax kang ano, babayarin, 20 million. Maski yun oh. Sabi no, mayor, pwede bang ano, bigyan 5 million ang babayad ko, ito sa'yo ang ano, imbes na ibayad ko ng 20 million, 10 million na lang, sa'yo ang 5 million. Siyempre, isipin magkano sahod mo as mayor, mura lang, di ba? Sa loob ng ano, 36 years, kulang yun, di ba? Parang tanggapin mo na, siyempre, di ba? At maaari mong gamitin yun sa election ulit. Yun. Yun. Maaari mong gamitin yung pera na yun. Tama sila Jinggoy, di ba? Na-involve na sa corruption. Sa Rebilla. Yan really. Pero pasok ulit, no? Wala. Nagkarya sila ng pera eh. Sa Pilipinas kasi pangit kasi ang ano natin dito, political system. Batas natin talaga actually. Actually yung mindset ng mga Pilipino, yung grabe tayo kamaawain. Example, si Enrile. Pagpasok pa lang ngayon, ano pa lang, hindi pa talaga buwan ng eleksyon. 3 buwan pa lang bago may eleksyon. Diyan na yung mga libre check-up, libre gupit, libre tuli, tapos yung mga vitamin ng pambata, yung malapit na expire, ang gamot. Opo, at nais na lang po sanang manawagan. Baga palakasan na, no? At mabawi ito mula sa kanyang yan. boyfriend. Gusto niya daw po Tapos, sana na mabuo ulit ang kanyang pagdating ng mga isang buwan na lang before ang eleksyon, diyan yung mga galamay, nakahaus-taos na yan. May mga sobre-sobre na yan, may mga pangalan na. Tapos ano na, aral-aral na ang ngiti. Aral-aral yung ano, smile. Pagka nagbigay ng sobre, nandito na yung nakasulat na lang yung boboto mo, tsaka may palaman na yun. May makatulog, sir. 11 po. Wala na, kaya nga sabi ng nila, wala hirap eh, hirap. Maraming mga Pilipino masisipag, sisipag nating mga Pilipino. Matalino at diskarte, yun nga lang talaga. Hirap umasinso dahil sa sistema ng gobyerno natin. Sila yung hadlang eh. Sila yung hadlang talaga na ano ka, asinso. Madalang araw pag gising na eh. Malayo pupunta ng trabaho, gising na yun. Kainin ko ni Mrs. Meron ng iba. May kasama po siya lagi sa sa trabaho, sir. Dito sa trabaho. Opo, litigar po siya, sir. Sa airport eh. Anong nangyari sa mata niyo? Ito yung sinuntok mo ah. Wala akong sinuntok sa'yo. Sinuntok mo ko. Hindi kita sinuntok, hinawakan ko yung kamay mo kasi pinunit mo na yung damit. Pahiram ng cellphone para yung Facebook ko at malaman mo nandun yung conversation natin. Naku, andun na nga yung damit na pinunit mo eh. Sabi nga ng anak mo, Gusto kasi niya Tinuloy niya makipag-sex pa, eh, nanay, ayaw mata mo. makipag-sex, kaya sinuntok niya ako. Wala pa siya. Ito po. Wala sinuntok. Napo. Nangyari ka nga kitulpo. Ayaw ko natin, sir. Yung Nanonood pa babae. nakita ng nanay ko, nandun kami sa labas. Ano nag-sex? Oh, naligo kasi ako doon, sir. Tinignan ko, bakit? Tapos, Diretso pa naman sa tulpo niyan. tanong siya sa akin, bakit daw ang laki ng dede ko? Sabi ko, syempre, tumataba ako. Tapos, habang naliligo ako, sir, kinuha niya yung lahat ng pera ko, tsaka cellphone ko. Kasi ayaw ko yung umalis siya, sir, kasi nakita ko na yung lalaki niya, sir. Yung sa cellphone niya, nakita ko na lahat, kaya ayaw ko paalisin, sir. Pero Ang sabi ko, kayo, friend. Opo. Yan pala eh. Bawi yung lalaki. Tapos, nung nalaman niya, sir, na may asawa ako, iniwalayan niya po niya ako agad. Opo. Nalaman niya na may asawa ako. akal na kayo nagsama. Ang sabi pa nga ng lalaki mo, papatayin ko yan, kung nakita ko yan eh. Binantaan niyo pa ako. Nasaan? Wala akong prueba kasi pinura mo na. Naalala mo yung sinabi Yung ko. cellphone ko pala, sir, na kinuha niya.
card. Tapos yung pera ko din po kinuha niya lahat. Kaya bumalik po ako sa Manila, sir, na wala po talagang kahit piso. Pero ma'am, Pero nagkaroon. sige, Kasi ho, sir, sige, kausapin niyo po siya, sir. binigyan ka ng pamasahe ng lalaki mo eh. Nakiusap ako kasi nga may appointment ako, sir, on Monday, June 3, sa DFP, sir. Kaya umiyak po ako sa kanya na akin na yung pera kasi magpas na lang ako. Iniwan ka niya. Opo. Ngayon lang din po, bago lang Ibig din, sir. sabihin, sinungaling ka sa kanya. Opo, nagsingaling din po ako sa kanya, sir. Kaya nung nalaman niya, iniwan din po niya ako. Correct. Opo. Ikaw may problema. Opo, sa ako po inamin. Ayaw na lumawag. Saka kaya din po ako pumunta dito, sir, kasi gusto ko din po talaga magpatulong na mawalang pesa po yung kasal namin. Koy, kasal pala. Sabi niya po, Opo. Ben, Opo. Pwede pala siya kasuhan nun. wala akong may tutulong. Ebidensya na